Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon, aming mga taga-subaybay. Nagbabalik muli ang inyong pinagkakatiwalaan, ang programang pangkalusugan dito sa nag-iisang telebisyon ng bayan. Natid mismo ng mga eksperto mula sa Department of Health. Last week po ay nagkaroon tayo ng makabuluhang talakayan tungkol sa colon and rectal cancer na siguradong nagsilbing babala para sa ating lahat. Ngayon naman ay pag-uusapan po natin bilang papatak ngayong buwan ng Marso ang World Tuberculosis Day. Kaya mga minamahal naming taga-subaybay, tutok lang at tuloy-tuloy ang ating konsultahan. Ako ang inyong lingkod, DOH ASEC Eric Tayag. Para po sa inyong impormasyon ng International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, ang nag-propose na isang alang-alang ang World Tuberculosis Day every March 24 simula pa noong 1882 dahil ito ay nagiging sanhi ng pagkamatay ng umaabot sa 1.2 milyong tao kada taon na kadalasan pa ay sa mga developing countries. Kaya napakahalaga pong ating malaman ang lahat ukol dito para sa ikabubuti ng lahat. Ako naman po si Dr. Darang, inyong in-house doctor sa telebisyon na katuwang ng DOH sa pagbabahagi ng kaalamang pangkalusugan. Mga pag-iingat at kung paano maiiwasan ang dangerous tuberculosis ay ating tatalakayin. Ang mga tulong natin para mapuksa ito ay amin ding ihahain. Mamaya lamang ay may makakapanayan po tayong eksperto sa larangang ito. Kaya tutok lamang kayo. Sinisiguro naming magiging informative na naman and beneficial ang ating episode ngayon. Kaya patuloy niyo po kami samahan at ating alamin ang lahat ng mga handog ng Department of Health, Philippine Tuberculosis Society at Lung Center of the Philippines. Kaya tara na! Simulan na! Kumonsulta na! Dahil dito laging The doctor is in. Meron bang bakuna laban sa tuberculosis? Maaari po bang makamatay ang magkakaroon ng tuberculosis? Ayan, Asek, tinatanong niya kung may bakuna raw po ba laban sa tuberculosis. Meron. Yun ang tinatawag natin BCG. Pero ito ay laban sa disseminated tuberculosis, hindi sa pulmonary tuberculosis. Sa pulmonary At ito, tuberculosis, meron wala po. tayong bakuna sa pulmonary tuberculosis. Ang magagawa nito pag isang baby at birth, binibigay, ito yung pipeklat na bakuna. Ito Yan, po. lahat tayo meron na. Malamang sa hindi tayo magkakaroon ng mga TB meningitis. Ayun, importante yun kasi nagkakaroon nga ng intellectual disability ang mga ganitong baby na nagkakaroon ng TB meningitis. Okay. At ang second question naman po, maaari raw po bang ikamatay ang pagkakaroon ng tuberculosis? Maraming namamatay sa tuberculosis. Pangkaraniwan ng kinamamatay nila ay mga komplikasyon ng chronic respiratory failure. May iba nga nagkakaroon ng nana o kaya nagkakaroon ng yung iba nagkakaroon ng hemorrhage kasi yung iba dumudura ng dugo. Yung iba naman sa katagalan nagkakaroon ng parang epekto na ng halos kasintulad ng emphysema. So chronic respiratory failure. Yung iba nga, Andara, maniwala ka sa hindi, nakakabit na sa oxygen tank. Oxygen dependent na sila. So, everywhere they go, bumibigay din, namamatay. Importante kasi, maliban dun sa libreng gamot ng Department of Health, kailangan na maganda ang nutrisyon ng isang may sakit na Merong tuberculosis. Asek, paano naman dun sa mga asymptomatic cases ng tuberculosis? Ayan yung tinatawag nating nasa latent. Di ba yung mga bata pa, nagkakaroon sila ng primary complex, may malingang paniniwala, binibigyan doon ng vitamins, pero gamot talaga yon. Ngayon, sa pagtanda nila, nagiging latent yun. Minsan nare-reactivate ang tuberculosis. Yun, ang nagiging adult form na ng tuberculosis. Okay. Well said, Asek. Kaya aming mga taga-subaybay, kung mayroon po kayo mga katanungan dyan, masasagot yan mamaya kasama mga eksperto sa pagbabalik ng The Doctor is In.
Nakatutok pa rin po kayo sa The Doctor Is In. Nakakatuwa pong isipin na maliban sa kagawaran ng kalusugan, ay mayroon pang ibang mga organisasyon ang nakikiisa para mapuksa at maiwasan ang sakit na tuberculosis. Makakasama po natin ang maglalahad ng mga programa ng Philippine Tuberculosis Society Incorporated, si Executive Director Dr. Elizabeth Cadena. Welcome, Dr. Beth, sa aming programa dito sa The Doctor Is In. Pwede bang malaman kung kailan na itatag ang Philippine Tuberculosis Society Incorporated at saka anong pangunahing adhikain ng inyong organisasyon? Baka magulat ka, Dr. Tayag, ano? Ang Philippine Tuberculosis Society, NGO, na-establish ito ng 1910. So, andito na kami for 104 years. Now, ang mission ng organization namin is purely TB control, diagnosis, and management. So, ang mission talaga ng organization namin is to complement. Alam naman natin na government talaga ang meron ngayong responsibility para sa TB control. So, ang ginagawa namin is as an NGO na nagka-complement ng mga activities ng TB program ng Department of Health. Pwede bang mailahad nyo sa amin anong mga activities na ng DOH ang sinusuportahan ng Philippine Tuberculosis Society over the years? Kasama ba rito yung pagbibigay ng gamot? May mga serbisyo ba na dapat malaman ng ating mga kababayan na maaaring maasahan nila sa Philippine Tuberculosis Society? Siguro, kailangan kong i-enumerate yung major divisions ng organization namin. So, the major one is Quezon Institute, na lagi kong sinasabi, siguro mukhang mas popular pa siya kaysa sa Philippine Tuberculosis Society. We admit patients there, yung mga confined TB patients, yung may mga complications, and then may outpatient service kami, may emergency room service. And inside that, ando dyan yung central laboratory namin na gumagawa ng sputum smear microscopy, mga cultures for TB, everything about diagnostics on TB. So, another division is the Field Operation Division. Mga branches ito nationwide na ito yung mga located in strategic areas na where kailangan pa rin talaga ng tulong ng Department of Health. Sa community-based approaches naman on TB, like educating, pumupunta sa mga barangays to treat mga patients. And then we also have the research division na parang ngayon ito yung gusto namin i-emphasize kasi madami pa rin talagang mga studies na kailangan naggawin para ma-control natin ang tuberculosis. And we have the training division also na hindi kaya na ng government na mag-train ng mga medtech. So far kasi ang bilis ng turnover. So kuminsan, aside from the private sector, nagtitrain din kami ng public sa direct sputum smear microscopy. Yun sa pagtingin ng slide sa sputum. Ang Philippine Tuberculosis Society, gaano kalaking organisasyon to at ilan ang miyembro nyo? Sino mga miyembro nito? Yung mga nanonood sa atin, kung pwede bang maging miyembro sila, meron ba kayong mga requirements? The Philippine Tuberculosis used to be a very big, like Quezon Institute, used to be a 1,200 bed capacity noong time na siguro kailangan, yun yung mode of management natin sa tuberculosis na kailangan i-confine, bed rest, nutrition, ganyan. But since may paradigm shift na ang management na ngayon ng tuberculosis is an outpatient thing, so nag-downsize na kami. So we only have like mga 140 employees na nationwide, including the branches and yung other divisions namin. Pagkatapos, this is governed by a board. Board of directors ang nag-govern and yun mga professionals ang mga members nito. We have just like 63 members but walang mga members na like mga organizations na hindi, individual members ito. Ang mga pasyente ay hindi bilang doon sa mga miyembro ng organization? Oo. Hindi. Oo. Okay. Subalit, ang mga adhikain ng Philippine Tuberculosis Society ay para isulong ang mga paraan para bumaba
ang bilang ng Bilang mga ng- nakaka-TB sa ating bansa. Oo, tama. Oo. And we give free anti-TB medications, lalo na pag yun mga confined patients, binibigyan na namin ito ng mga libreng gamot. Mga Anong indigent, mga mga exciting pasyente. activities ang nakapilang ngayong taon na pamumunuan ng Philippine Tuberculosis Society? We're into more of the multi-drug resistant tuberculosis program, which is funded by a foreign agency. So nakatutok kami doon since alam namin na medyo malakas na yung programa ng DOH sa mga ordinary na TB. So doon kami ngayon nagtututok sa multi-drug resistant TB. Meron kaming outpatient, and if they need confinement, kung kailangan nila ng confinement, pwede kaming mag-confine kasi dahil dun sa building namin, ang laki-laki ng ward. So we can easily confine patients with MDR, and may mga infection control measures naman ang mga wards namin. Sa pamumuno nyo, Dr. Beth, ano mga pangunahing sagabal, bakit ang mga kababayan nating inuubo na at baka meron tuberculosis, Yeah. mukha yatang nadidelay ang kanilang pagpapatingin. May takot ba sila o kulang ba yung kaalaman nila? Ayon sa inyong pagsasaliksik o mga pag-aaral na nagawa ng inyong organisasyon? For many reasons, di ba? Andyan pa rin ang stigma of tuberculosis na parang natatakot. If you're going to take a look at dun sa National Prevalence Survey na ginawa, 40% dyan sa mga pasyente na sinurvey nag-self-medicate. Mga 25% walang consultation because syempre natatakot sila, andyan pa rin yung stigma. Kaya nga hindi masyado na ang pumupunta sa QI. For one, because parang nahihiya na andyan ang tuberculosis, which is, I think everybody should be aware na it's a very common disease na pwedeng ito talagang ma-cure kung sa tamang paraan, at yun parang magpakonsulta ka agad pag may nararamdaman na ano. I guess yun yung stigma, and maaano rin na kulang talaga sa education pa rin ang mga tao regarding tuberculosis. Dr. Beth, hihingan namin kayo ng huling mensahe nyo sa ating mga manonood. Pwede bang pagbigyan nyo kami at bigyan natin sila ng mga tips para nang sa ganun ay makaiwas sila sa sakit ng tuberculosis? Siguro ang masasabi ko, tuberculosis is very common, lalo na dito sa ating bansa. Now, ang importante lang, this is something that is curable, itong sakit na ito. Ang importante lang ay magpakonsulta para mabigyan ng tamang gamot. At ang importante din is makumpleto ang gamutan ng at least 6 months of treatment. So, hindi dapat ito kinakahiya. So, kailangan kumonsulta. Maraming salamat, Dr. Beth. At sana po ay maging bisita namin kayong muli. At sa pagbibigay niyo ng kaalaman sa ating mga manonood, sana po ay nakatulong kami ngayon sa inyo para maiwas po kayo sa panganib ng tuberculosis. Ngayon naman po ay ating bisitahin ang Lung Center of the Philippines at ating kilalanin ang kanilang health facilities and services. May hinanda po kaming primer para sa inyo. Roll VTR! Isang institusyon na tumutugon sa mga problemang pangkalusugan, lalo na sa ating mga baga, ay ang Lung Center of the Philippines. Ang Lung Center ay itinayo noong 1982, dahil sa pamamagitan ng isang presidential decree noong panahon ni Pangulong Marcos. At ang tukoy nga ng pagtayo nito ay maalagaan yung karamihan ng may sakit na Pilipino. Noong panahon na yun ay nag-rank ng number 1 at number 2 sa cause ng pagkamatay o pagkasakit ng Pilipino. Ito yung pneumonia at saka ang TB. Nagbibigay ito ng magandang kalidad ng serbisyo sa pamamagitan ng kanilang maayos na facilities, trainings, at maaasahang mga medical personnel. Bilang tertiary hospital, meron kaming 24 hours na emergency room kung saan pwedeng tanggapin yung mga pasyenteng nangangailangan ng tulong dahil nagkakasakit sa baga.
So, pag na-admit na sila, pwede silang operahan, pwede silang ma-confine, at pwedeng gawa ng mga iba-ibang procedure, no? Kagaya ng kunyari, kung may sakit sa baga, meron kaming gamutan sa radiotherapy, no? Sa chemotherapy, at sa surgery, no? Umaabot sa mahigit 60,000 pasyente ang kaya nitong i-accommodate kada taon. May 258 bed capacities, 6 na wards, PEDA wards, operating room, ICU, at rehab unit. Lahat ng klase ng sakit sa baga ay tinatanggap namin, no? At inaalagaan. Mayroon din itong smoking cessation clinic para sa mga nabiktima ng bisyong paninigarilyo na gusto na itong matigil. Sa mga programa at pasilidad na ito ng Lung Center of the Philippines, tiyak na kalusugan ng mga Pilipino ay mapangangalagaan. Ganyan dapat ang ospital. Nandito pa rin po tayo sa mahahalagang konsultahan sa The Doctor is In. Atin na po ngayong panoorin ang aming pakikipanayam sa medical specialist ng DOH na si Dr. Ana Marie Salina Garfin. Panoorin po natin ito. Roll VTR! Tuberculosis o kilala rin bilang TB ay isang uri ng sakit na hindi dapat ipagsawalang bahala. Ito yung tuberculosis, ito ay sakit na yung sanhi nito ay yung Mycobacterium tuberculosis. Kalimitan, yung inaapektuhan nito ay yung baga. Iba yung pag-iingat ay talaga rin kailangan dahil So yung bakterya na to ay airborne, so nandyan siya sa hangin. So kung halimbawa may isang tao na inuubo or maghatsing, lalabas sa kanya yung Mycobacterium tuberculosis. So kapag nalanghap natin yan siya, pwede tayong hawaan ng sakit na tuberculosis. ang mga sintomas ng naturang sakit ay Based po doon sa ating mga survey, yung common na simptoma ng sakit na tuberculosis ay ubo ng 2 linggo or higit pa. Tapos kung minsan, pwede rin siyang may kasamang lagnat, babawas yung timbang mo, tapos pwede rin sa sakit yung likod or yung dibdib, at saka yung wala kang ganang kumain. kapag naramdaman ng mga ito, ay agad na magtungo sa pinakamalapit na health center. Dapat pumunta ka sa health center para magpakonsulta. Tapos doon sa health center, titingnan po yung plema. So, examinin siya, titingnan kung merong may makikita doong bacteria, yung Mycobacterium tuberculosis. So, kapag positive kasi yun, yung tinatawag na smear positive ka. Sa kabila nito, ay may maganda pa ring balita sapagkat Based po sa data natin sa program, 90% sa mga TB patients natin kapag uminom sila ng gamot ay gagaling or tinatawag namin na they are treated successfully. Handa po yung government natin to provide services for TB kasi nga 'di ba mula pa noon hanggang ngayon problema natin yung sakit na tuberculosis. So napag-aralan na siya at saka meron tayong plano paano siya ma-control yung tuberculosis. So meron tayong plan until 2016. At saka yun nga gusto natin mahanap lahat ng TB cases. So meron tayong lahat ng health centers natin, merong services, at saka yung government ay nagpo-provide ng free anti-TB drugs sa ating mga TB patients. pagbibigay halaga sa ating mga baga ay laging isagawa upang kapahamakan sa kalusugan ay masawata.
Maraming salamat po, Dr. Selena Garfin, sa mga napakahalagang impormasyon ukol sa tuberculosis at para maiwasan ito. In celebration of the International Women's Month this March, the Philippine Commission on Women and the Bottling Company partnered to build the biggest woman symbol. More than 10,000 men and women from the government, state universities, colleges, academe, private sector, and civil society groups participated in the event last March 8, 2014 at the Carino Grandstand, Manila, Philippines. This event is expected to make it to the Guinness World Record as the biggest human formation of the woman symbol. This symbol puts a spotlight on how women stand to become the social and economic powerhouses of the future. The bottling company has also a 5x20 program, which is a global initiative to economically empower 5 million women entrepreneurs by year 2020. Under this initiative in the Philippines is the STAR program, or the Sari Sari Store Training and Access Program. This has already trained 20,000 women micro-entrepreneurs in the country since it was launched in 2011. Just last month, delegates from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Singapore came to the Philippines to learn more about the success and best practices behind the program. Isa sa mga aktibidades ngayong buwan ng Marso ay ang Colorectal Cancer Awareness Month. Nagsagawa ang Philippine Cancer Society at Fortis Surgical Hospital ng isang Colorectal Cancer Awareness Roundtable Discussion kamakailan sa Diamond Hotel, Philippines. So this is part of the activities that the Philippine Cancer does yearly, particularly in March. It's cancer awareness, particularly on colon cancer. Paano maagang malalaman at mabilis na malalabanan ng naturang sakit sa tulong lamang ng genes ay isa sa mga paksa ng pag-aaral. Well, I think today one of the two topics I'm giving will be on genetics of colon cancer, because we have greater understanding of how genes can affect cancer and how it comes about. So hopefully with understanding of genes, we can begin to test and predict people who can get cancer. Tinalakay din kung paanong mas mapapabuti ang pagsasaliksik sa loob ng katawan ng tao sa tulong ng mga robotic arms at para magbigay ng kritik ukol dito. We're talking about just robots which allow you to see better when you're operating in the pelvis. In other words, robotic allows you, plus the fact that you're sitting at a console and you're operating and the patient's over there. Naging panauhin din dito ang ilang mga colorectal cancer survivor. Ako po ay na-detect ng cancer noong 2003. Kasi po parang nasa gene namin, yung tatay ko, saka yung uncle ko, saka yung pinsan ko ay ganon. So nung ma-detect ako may colon rectal cancer, hindi siya naging maano sa akin. Kasi yung iba kasi sabi nila, bakit ako pa? Bakit ganon? Na-opera na ako 2003, then dumaan ako sa mga procedure. Talagang ang hirap ng pinagdaanan, daming ano. But God is so good na ako ay gumaling. Tapos ngayon ako ay pastor na. Patuloy ang pagsasaliksik sa mga makabagong paraan laban sa colorectal cancer. Di lamang ng Pilipinas, maging ang buong mundo. Isang makabuluhang talakayan na naman po ang natapos upang ating laging mapanatiling healthy ang ating mga katawan. That's right, Asek. Sa pagiging alisto sa mga nakapaligid sa atin, mga kinakain at regular na ehersisyo ay tiyak na mapapanatili nating mga nasa mabuting kondisyon ng kayamanang kalusugan. At tandaan din na may mga programang handog ang ilang organisasyon, ang ating gobyerno na magsisilbing malaking tulong sa ating lahat. Tama ka na naman dyan, Asek. Kaya naman mga minamahal naming taga-subaybay, patuloy po kayong tumutok hanggang sa susunod na Sabado at malaman ang mga hakbang upang makamit ang kayamanang kalusugan.
At kung may karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lang sa 651-7800 o bumisita sa DOH website sa www.doh.gov.ph. Ako ang inyong lingkod, Asek Eric Tayag ng Kagawaran ng Kalusugan. We would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Matatagpuan po sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 843-1177 at maaari nyo rin bisitahin ang kanilang website, www.ergocontracts.com. And thank you, Glorious Blend at Taste of Heaven. Matatagpuan po sila sa number 72, Nuestra Senora Street, 6th Avenue, Grace Park, Caloocan City. At pwede rin niyo po silang tawagan sa numerong 360-0900 or visit their website at www.gloriousindustrial.com. Ako naman po ang inyong lingkod, in-house doctor sa television, Dr. Dara Chavez. Muli niyong antabayanan ang susunod na edisyon ng programang ito na laging The Doctor is in!